delegado mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dito pinag-uusapan ng mabuti kung anong wika ang itatag bilang wikang pambansa. Nagkakaroon ng pagtatalo kung wikang katutubo ba o wikang Ingles ang gagamitin. Ang saligang batas ng 1935 ay nagtatag ng isang probisyon para sa isang wikang pambansa. Sa Artikulo 14, Section 3, ang probisyon na ito ay nagsasaad na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Ang salitang Filipino ay hindi pa ginagamit sa panahong iyon at ang probisyon ay tumutukoy sa isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Ang probisyon sa saligang batas ng 1935 ay isang mahalagang hakbang sa pagkikilala sa kahalagaan ng isang wika pambansa para sa pagkakaisa at pag-unlad ng mga Pilipino. Ito rin ang simula ng isang mahabang proseso ng pag-unlad ng wikang pambansa na patuloy na nagbabago at umuunlad hanggang sa kasalukuyan. 1936 paglikha ng surian ng wikang pambansa at pinagtibay ng batasang pambansa ng Batas Commonwealth bilang 184. Noong ika-27 ng Oktubre taong 1936, itinagubilin ni Pangulong Manuel L. Quezon ang paglikha ng surian ng wikang pambansa na gumawa ng isang pag-aaral sa layuning makapagunlad at makapagtibay ng isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. 1937 paghirang ng mga kagawad ng surian ng wikang pambansa. Noong Enero 12 taong 1937, hinirang ni Pangulong Quezon ang mga kagawad na bubuo ng surian ng wikang pambansa alinsunod sa tadhana ng unang seksyon ng Batas Commonwealth bilang 184 sa pagkasunod ng Batas Commonwealth bilang 333. Sa pamamagitan naman ng Batas Commonwealth bilang 570, ipinahayag ang pagiging isa sa mga wikang opisyal ng wikang pambansa simula noong ika-4 ng Hulyo 1946. Noong ika-4 ng Hulyo 1946, ang wikang pambansa ay sinisimulang ituro bilang asignatura mula unang baitang ng elementarya hanggang ika-4 na taon sa sekundarya. Ng wikang pambansa taong 1959. Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog ay naging Pilipino sa bisa ng kautosang pagkagawaran bilang 7 na ipinalabas ni Jose A. Romero. Sa taong ito, dito naganap ang isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang pangalan ng wikang pambansa na dating Tagalog ay pinalitan ng Pilipino. Ang pagbabagong ito ay naglalayong bigyang din ang pagiging pambansa ng wika at maiwasan ang pagiging eksklusibo sa isang pangkatitiko lamang. Noong 1972 ay muling nagkaroon ng pagtatalo sa Kombensyong Konstitusyonal kaugnay sa usaping pangwika.
paunlad at formal na adopsyon ng bansahan ng wikang pambansa. 1,987 ang mas kilala bilang Saligang Batas, Artikulo 16, Section 6 to 9 noong Pebrero 2, 1987 at Agosto 6, 1987. Dito nadeklara ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay kikilalaning wikang Filipino.